my channel. So today's video, gagawa tayo ng cassava cake using the tapioca starch powder. So ito yung cassava powder. Itong gagamitin natin. So hindi tayo gagamit ng fresh cassava. Try natin gumamit ng tapioca starch. So yun guys, let's start. So yan, kailangan natin ng 2 cups ng cassava tapioca starch. Corn starch tuloy ang masasabi ko. 2 cups lang ng ating cassava starch. Yan, 2 cups. 1 cup coconut cream. 1 cup ng ating condensed milk. Yan, kung gusto nyong iwasan yung tamis niya, less nyo yung condensed milk niya para hindi masyadong matamis. So yan, lagay na rin natin yung 1 egg. At saka mix muna natin siya bago natin lagay yung ating butter. Mix lang natin siya maigi. Hanggang sa mawala na yung mga buo-buo niyang starch. So yan, lagyan natin yung ating salted butter. 1/4 cups lang itong nilagay ko. Tapos mix natin siya. Hanggang sa matunaw na yung ating butter. Yan, napakadali lang niya mga mi. Diba? Ilang ingredients lang siya. So kung di available yung cassava fresh sa mga lugar nyo, pwede tayong gumamit ng cassava starch. Yan mga misari na natin siya sa ating pan. Yan yung pan natin need na i-grease. Yan, ganyan lang yung texture ng ating pangkasaba. Para malambot siya. Hindi siya matigas. Yan, tapos tutuyin natin siya ng 30 minutes sa 180 degree. Ang ingay ng sasakyan. Up and down na apoy. When I 80 degree, 30 minutes, up and down na apoy. Yan, wait natin siya mga mi. So yan mga mi, habang hinahantay natin yung ating cassava maluto, gawa muna tayo ng pang-toppings niya. So ito yung natira ko kaninang gata, coconut milk sa 1 can.
Yan, less than 1 cup siya. Tapos yung natira natin condensed milk. Yan, yung sa 388 grams na condensed milk, nakuha ko lang sa kanya yung 1 cup. So, yung natira niya, ilalagay natin siya for toppings. Yan, haluin lang muna natin siya until dissolved. Nag-mix na yung ating coconut at yung ating condensed milk. So, ito yung pang toppings natin sa ating cassava cake. Yan, mix muna natin yung ito until combined. Yung condense niya, nakaano pa sa ilalim. Yan, okay na siya. Pwede natin siyang isalang sa medium heat hanggang sa lumapot siya ng kaunti. Yan mga mi, kumukulo na yung ating condensed milk with coconut milk for toppings sa ating cassava. Yan, pag ganyan na yung texture niya, medyo lamapot-lapot na siya, okay na yan. Antayin na lang natin yung ating kasabang maluto. So yan mga mi, ito na yung ating kasaba, natuluto na siya. So, ilagay na natin yung ating toppings. Yung kanyang toppings. Kailangan talaga may ice, diba? Hindi pwedeng toppings talaga. So, yan, mix muna natin siya bago natin i-pour sa ibabaw ng ating kasaba. Yan. So, yung kasaba natin, luto na siya. Yung nasa kawali. Sayang eh. Masarap pa naman yung pang toppings niya. So yan, spread lang natin siya sa ibabaw. Spread lang. Wow! Ang bango niya mga mi. Yan, ganyan lang siya. So yan mga mi, spread naman natin siya ng ating cheese sa top bago natin uli siya ilagay sa ating oven. So i-oven lang natin siya ng mga 5 to 8 minutes until the top become brown. Yan, mas maraming cheese, mas masarap. So, yan, lalagyan na natin siya sa oven until the cheese become melted. So, yan mga mi, ito na yung ating finished product na ating cassava cake using starch flour. Yan, naluto na siya mga mi. So, bago nyo siya hati-hatiin, palamigin nyo muna siya para madali siyang mahati. Thank you for watching everyone.